mo ang dahilan kung bakit hindi natin naririnig ang sagot ng Diyos ay hindi dahil tahimik siya, kundi dahil sarado ang ating puso. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Stella Nicolas mula sa Workers of Christ Community at malugod ko kayong inaanyayahan na samahan ako sa ilang minutong pagninilay sa salita ng Diyos, handog ng landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo natin ngayon ay mula sa Mateo. At doon, tinanong ng mga alagad si Jesus, "Bakit po kayo gumagamit ng talinhaga?" At ang sagot ni Jesus ay tila nakakagulat. Hindi dahil gusto niyang itago ang katotohanan, kundi dahil ang tunay na pag-unawa ay nagsisimula sa isang pusong handang tumanggap. Sa maikling pagninilay na ito, pag-usapan natin ang tatlong mahahalagang paalala mula sa Ebanghelyo. Una, posibleng malapit tayo sa katotohanan, ngunit hindi pa rin natin ito makita. Maraming tao noon ang nakakita kay Jesus ng personal. Narinig nila ang kanyang mga salita at nasaksihan ang kanyang mga himala. Pero marami pa rin ang hindi naniniwala. Bakit? Dahil ang tunay na pagtingin ay hindi lamang gamit ang ating mga mata, kundi gamit ang ating puso. Minsan, tayo rin ay ganoon. Nagsisimba naman tayo, nakikinig tayo sa homilia, nagbabasa pa tayo ng salita ng Diyos. Pero may mga pagkakataon na hindi natin hinahayaang baguhin tayo nito. Hindi kakulangan ang impormasyon. Ang problema, minsan, ang kailangan ay mas bukas na puso. Dalawa, ang paglago sa pananampalataya ay nagsisimula sa pagiging bukas na maturuan ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang mayroon ay bibigyan pa. Hindi ito tungkol sa yaman o talento. Ito ay tungkol sa pusong handang tumanggap. Kapag bukas tayo sa Diyos, mas marami pa siyang maipapakita sa atin. Mapapansin natin na ang mga tunay na lumalago sa pananampalataya man o sa buhay ay hindi iyong iniisip na alam na nila ang lahat. Sila ang nananatiling mapagkumbaba, handang makinig, at handang magbago. Kaya, tanungin natin ang ating sarili, mayroon pa ba tayong pusong nagtatanong, nakikinig, at nagpapatama sa Diyos? At ikatlo, ang tunay na pagpapala ay hindi lamang marinig ang salita ng Diyos, kundi isabuhay ito. Sinabi ni Jesus, "Pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga." Tayo rin ay pinagpala. Mayroon tayong salita ng Diyos, mayroon tayong simbahan, mayroon tayong mga sakramento, at araw-araw binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong makilala siya ng higit. Ngunit, ang tunay na pagpapala ay hindi lamang ang makarinig ng kanyang salita. Ang tunay na pagpapala ay ang pagpili nating isabuhay ito. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lamang para malaman, ito ay para mabuhay. Bago tayo magtapos, nais kong iwan sa ating lahat ang isang tanong. Ano ang isang bagay na matagal nang ipinapakita o sinasabi ng Diyos sa atin, ngunit hanggang ngayon di pa rin natin tinutugunan? Maaaring panahon na para magpatawad, maaaring panahon na para magtiwala, o maaari namang panahon na para bumalik sa Diyos ng buong puso. Huwag lamang tayong maging mga taong nakaririnig, maging mga taong nakauunawa, at higit sa lahat, mga taong kumikilos. Dahil kapag binuksan natin ang ating puso sa Diyos, mas malinaw nating maririnig ang kanyang tinig at mas matapang nating maisasabuhay
ang kanyang salita. Kung pinagpala kayo ng pagninilay na ito, paki-like at i-share ninyo ito sa inyong mga pamilya, mga kaibigan, upang mas marami pa tayong maabot ng salita ng Diyos. At huwag kalimutang i-follow ang page para mas marami pang mga pagninilay at mensaheng makapagpalalim ng ating pananampalataya. Muli, ako si Sila Nicolas mula sa Workers of Christ Community. Maraming salamat sa pagsama sa ating pagninilay na ito, handog ng landas ng pag-asa. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.